Tignan nyo to guys, huwag kang mauuna sa pag-takedown ng unang minion kapag ikaw ay nasa side lane. Kung ayaw mong malugihan agad sa early game, ipapaliwanag ko sa inyo. Ito, ang mga ginagawa ng pro player na makakatulong sa atin sa game. So dito nga guys, nagtanong si Wolf, ang ating idol na analyst, kay Benny QT, na isa sa mga iniidolong gold laners sa MPL. Ano ba ang tamang mindset dyan? Kailangan mo ba i-clear yung lane o hindi, boss? Sa akin, kasi kapag level 1 tas Brody ka, pag pina-first killan mo yung wave mo, parang matutuwa yung kalaban kasi yung wave mo, lalapit na kusa sa kanya. Oo. Which is, ikaw yung lalalim sa mapa. So ganito ang pinapoint out ni Benny QT. Kapag ikaw ang unang naka-takedown ng minion, kahit yung unang minion lang, pansinin nyo yung paglakad ng aking minion. Lumalim agad. Kaya naman, mahirap para sa aking i-clear yung minion ng kalaban kasi nga, yung minion ko ay nauna na papunta doon. Ulitin natin, tignan nyong mabuti. Malaking advantage ito para sa kalaban kasi pwede kanyang maharas at hindi ka makagold kasi piprisan ka niya. Tignan nyo kung gaano kalayo sa akin yung aking minion dahil lang sa isang pagkakamali ko na yun. So ano nga ba ang dapat gawin? Sa early game, pwede kang magtago muna sa bush at abangan yung last hit ng minion. Or antayin mo na yung kalaban mo ay maka-takedown muna ng minion mo para lumalim yung minion niya. Tapos ayun, pwede mo na siyang harasin. Pag naharas mo na siya, pwede ka nang manglasit-lasit lang ng minion wave ng kalaban. Huwag mo nang i-hit yung kanyang minion. Sa ganitong paraan, magagap ang kalaban mo dahil mahihirapan siyang lumapit sa minion wave mo. Kasi nga, mas malapit yung minion ng kalaban sa torre mo. Advantage yon para sa'yo. Pero yun nga, depende pa rin yan sa hero ng bawat isa. Kasi kung kaya mo naman talagang harasin ang kalaban at gusto mong kunin ang gold plate sa torre ng kalaban, pwede ka nang humara sa kanya. Kaya lang medyo mahirap at risky ito. Depende talaga sa ginagamit mong hero. Ito number 2, super map awareness. Sa early game pa lang kahit solo player ka, pwede mo nang malaman kung saan nagsimulang buff ang kalaban mo. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin kung sino ang jungler ng kalaban. So dito mapapansin nyo na si Fredrin. Abangan nyo ngayon at antayin ang gold ng Fredrin. Kasi most probably ang una niyang matitakedown ay yung maliit na creeps dito sa blue buff. So kapag na-takedown niya yan, magkakaroon siya ng 23 gold. So kapag binisita mo ang kanyang gold, meron siyang 23 gold, matik na yan. Nandun yan sa blue buff. Mahalagang malaman kung saan nagsisimula ang jungler ng kalaban. Kasi kapag sa blue yan nagsimula, possible na sa top lane yan, unang gagank. At kapag sa red naman nagsimula yan, possible na sa bot lane yan gagank. Sa gantong paraan pa lang, kahit solo player ka, kaya mong mapredict kung saan papunta ang rotation ng kalaban. Sobrang effective din ng trick na ito kay Fanny, lalo na kapag solo. Knowing na si Fanny after blue buff, nag-i-invade talaga yan sa red buff ng kalaban. So pwede mong i-check yung gold ng kalaban mo. Kapag dumiretso yan sa 411 ang gold ng kalaban, ibig sabihin sa red buff yan nag-start. Para hindi ka na mag-aaksaya ng oras sa pagpunta doon kasi wala ka nang aabutan. Number 3, higher gold. Kapag ikaw ay solo na umaatake dito sa gold plate or energy shield ng torre, mas malaking gold ang mapupunta sa'yo. Kapag kasi meron kang kasama, like for example, tank, maghahati pa kayo sa gold niyan. Eto, tignan nyo mabuti. Dalawa kami dito na umaatake sa torre. At yung gold na makukuha ko overall, ay tignan natin kung ilan. So umpisa, 128. At kapag pinlas mo naman yung makukuha kong gold sa natitira pang gold plate, aabot lang ng 190 ang overall kong nakuha. Pero kapag mag-isa ka lang aatake ng iyong gold plate at medyo malayo ang mga kakampi mo, masasolo mo ang gold na makukuha mo dito. Sa katunayan, sa unang wave pa lang, pwede ka na kagad makakuha ng 200 gold. Kaya naman kapag solo gamer ka, tapos roamer ka, hayaan mo lang yung gold lane mo na umubos ng gold plate. Alalayan mo lang para hindi magank ng kalaban. Yun ay kung hindi nyo naman kayang i-fast push ang torre. So dito umabot ng 349 ang nakuha kong gold. Napakalaki ng diferensya. Ganun din kapag matitakedown na ang torre. Kapag meron kang kasama tapos na-takedown nyo yung torre, nasa 90 lang ang gold.
Pero kapag ikaw lang mag-isa ang nandoon, 110 ang gold na makukuha mo. Kaya kung roamer ka, alalayan mo lang ang kakampi mo. Huwag ka nang makiagaw sa kahit na ano. Pero pwede nyong i-fast push ang tore kung kinakailangan. Yun lamang ang ating tips for today's video. Maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.